Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan at mga responsableng senior travelers. Welcome back sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang pinakahuli at madalas ay pinakanakakatakot na pagsubok bago kayo tuluyang makalabas ng airport at mayakap ang inyong pamilya. Ang masusing inspeksyon ng Bureau of Customs. Alam nating lahat ang saya ng pagbili ng pasalubong. Bahagi na ng ating kultura ang mag-uwi ng mga tsokolate, sapatos, mga pabango o mga mamahaling bag para sa ating mga mahal sa buhay. Pagdaan ninyo sa mga duty-free shops sa ibang bansa, napakaingganyo ng mga sale at diskwento. Subalit, ang pananabik at saya ng pamimili ay madalas nagiging bangungot kapag hinarang kayo ng customs officer sa airport at sinabing, "Sir, ma'am, kailangan niyo pong magbayad ng tax para dyan." O ang mas malala at mas masakit sa bulsa, confiscated po ito dahil bawal ipasok sa bansa. Maraming pasahero, lalo na ang ating mga senior citizens, ang nagugulat na lamang na ang kanilang pinag-ipunang pasalubong ay may katapat palang mabigat na multa o buwis na kung minsan ay mas mahal pa sa orihinal na presyo ng mismong item. Ang customs inspection ay hindi swertihan. Hindi ito nakadepende sa mood ng opisyal o sa haba ng pila. Ito ay isang formal na proseso na nakabase sa batas, particular ang Customs Modernization and Tariff Act o CMTA. Ito ay isang labanan ng kaalaman. Kung alam ninyo ang tamang isasagot sa mga tanong ng opisyal, makakalusot kayo ng mabilis, legal, at walang aberya. Ngunit kung mali ang inyong sagot, nagpapakita kayo ng kaba o nahuli kayong nagsisinungaling, doon magsisimula ang malalim na investigasyon na magdudulot ng matinding stress. Sa videong ito, sasalang tayo sa isang komprehensibong customs simulation. Hihimayin natin ang 10 tricky questions o 10 mapalinlang na tanong at sitwasyon na madalas ibato ng mga customs officers. Ituturo ko sa inyo ang eksaktong technical at legal na sagot na dapat ninyong gamitin upang patunayan na legal ang inyong dala at upang maprotektahan ang inyong mga pinamili laban sa hindi makatarungang paniningil. Ang unang katanungan ay hindi palaging binibigkas ng opisyal. Ito ay isang desisyon na kailangan ninyong gawin bago pa man kayo magsalita. Ito ay ang tanong na, saan ako dadaan? Sa green lane o sa red lane? Pagkakuha ninyo ng inyong bagahe sa carousel, makikita ninyo ang dalawang malaking daanan palabas. Ang green lane ay may nakasulat na nothing to declare at ang red lane ay para sa goods to declare. Ang mapanlinlang na aspeto rito ay ang maling akala ng nakararami. Napakaraming pasahero ang kumpiyansang dumadaan sa green lane kahit may dala silang 3 signature bags, 5 kahon ng sapatos o mamahaling electronics dahil ang iniisip nila ay personal use naman ito o regalo lang naman ito sa apo ko. Hindi ko naman ibebenta kaya hindi ito negosyo. Ito ay isang napakalaking pagkakamali sa mata ng batas. Ang definisyon ng taxable goods ay hindi nakabase sa intensyon kung ito ba ay regalo o personal na gamit. Ito ay mahigpit na nakabase sa kabuuang halaga o value at dami o quantity. Kung kayo ay dumaan sa green lane at nahulihan kayo ng taxable items sa random x-ray check bago lumabas, ito ay technical na tinatawag na non-declaration. Sa mas mabigat na legal na termino, itinuturing itong smuggling attempt dahil sinubukan ninyong itago ang gamit upang iwasan ang buwis. Ang parusa rito ay hindi lamang pagbabayad ng regular na buwis. Ayon sa batas, papatawan kayo ng surcharge o multa na maaring umabot ng 300% ng halaga ng inyong item, bukod pa sa posibleng kumpiskasyon nito. Ang tamang technical na hakbang kung hindi kayo sigurado sa limitasyon ng inyong dala ay dumiretso sa red lane. Sa red lane, ang pinakamasamang mangyayari lamang ay pagbabayad ng tamang buwis batay sa resibo.
walang idadagdag na multa at walang kasong isasampa dahil kayo ay nag-declare ng tapat. Ang ikalawang mapalinlang na tanong ay madalas ninyong maririnig paglapit ninyo sa counter. Sir, ma'am, may ide-declare po ba kayo? Ano po ang eksaktong laman ng mga bagahe ninyo? Isa itong klaseng open-ended question. Hinihintay ng opisyal na kayo ay madulas, magalangan, o magsinungaling. Ang pinakamaling sagot na madalas sabihin ng mga pasahero upang makalusot ay, "Wala po, puro maruruming damit lang yan," at konting tsokolate at biskwit na pamigay. Kapag sinabi ninyong wala o konti, binibigyan ninyo ng dahilan ang opisyal para patunayan kung totoo ang sinasabi ninyo. Ang susunod na mangyayari ay bubuksan nila ang bag ninyo sa harap ng maraming tao para literal na bilangin ang inyong sinabing konti. At kapag may nakita silang nakatagong mamahaling gamit sa ilalim ng mga damit, tuluyan nang mawawasap ang inyong kredibilidad. Ang tamang sagot dito ay dapat formal, Espesipiko at nagpapakita ng autoridad at kaalaman. Dapat ninyong sabihin ng kalmado, "Officer, I have personal effects, used clothing, and duty-free items within the allowed limit of the 10,000 pesos de minimis value." O kaya naman, kung kayo ay isang OFW o returning resident na may pribilehiyo, ang dapat ninyong isagot ay, "I have personal effects in balikbayan shopping privilege goods amounting to less than 150,000 pesos. Bakit ito ang tamang sagot at bakit ito napaka-epektibo? Dahil gumagamit kayo ng mga opisyal na legal na terminolohiya. Ipinapakita nito sa customs officer na hindi kayo ignoranteng pasahero na madaling takutin. Alam ninyo ang batas. Ang de minimis value ay ang panuntunan na nagsasabing kung ang kabuuang halaga ng mga bagong gamit na binili ninyo sa abroad ay 10,000 piso pababa. Ito ay otomatikong tax-free. Kapag narinig ng opisyal na alam ninyo ang inyong karapatan at ang eksaktong threshold, madalas ay pinapadaan na nila kayo ng walang dagdag na aberya dahil alam nilang sumusunod kayo sa regulasyon. Pangatlo, pag-usapan natin ang mga mamahaling alahas at relo na madalas maging mitsa ng mahabang diskusyon. Ang tanong ng opisyal ay, "Bago ba iyang suot mong relo? Bago ba iyang suot mong gintong kwintas?" Ito ang tinatawag na wear and tear trap. Maraming pasahero ang nag-iisip na maiisahan nila ang sistema. Bibili sila ng mamahaling relo tulad ng Rolex o alahas sa ibang bansa. Isusuot nila ito sa eroplano para magmukhang lumang personal na gamit, pero itatago nila ang orihinal na kahon, ang resibo at ang warranty card sa kailaliman ng kanilang check-in luggage. Ang hindi nila naisip ay dadaan sa makabagong x-ray machine ang kanilang maleta. Kapag nakita ng opisyal ang bagong kahon, asahan ninyong tatanungin kayo ng katanungang ito. Kung ang isasagot ninyo ay, "Matagal na sa akin yan, lumang relo ko na yan na binili ko pa noon." Pero hawak ng opisyal ang bagong kahon na may petsa kahapon mula sa ibang bansa, kayo ay huling-huli sa direktang pagsisinungaling. Ito ay opisyal na tinatawag na concealment. Dahil kayo ay nagsinungaling, bukod sa sapilitang pagbabayad ng malaking buwis, papatawan pa kayo ng mabigat na penalty dahil sa panlilinlang. Ang tamang sagot dito ay nakadepende sa katotohanan. Kung bago talaga ang item, huwag magsinungaling. Ang technical na sagot ay, "Yes, officer, it is a newly purchased item for my personal use. I have the receipt here and I am ready to declare it and pay the corresponding duties and taxes if it exceeds my allowable exemption limit." Ang pagiging tapat at ang pagpapakita ng kahandaang magbayad ang magliligtas sa inyo sa mga patong-patong na multa. Kung talagang lumang gamit ninyo yon na dinala ninyo palabas ng Pilipinas, dapat ay mayroon kayong patunay o litrato na hawak nyo na yon bago pa kayo umalis ng bansa. Ika-4 na katanungan na madalas maging dahilan ng pag-iyak ng mga pasahero dahil sa kumpiskasyon.
Ito ang commercial quantity trap. Para kanino itong 10 pirasong signature bags at 30 pabango sa loob ng maleta mo? Maraming senior citizens ang nagagalit at emosyonal na sumasagot ng, "Officer, hindi ko ibebenta yan. Regalo ko yan sa mga pamangkin ko, sa mga anak ko, at sa mga kumare ko sa probinsya. Pasalubong po yan. Bakit nyo itatax ng malaki?" Para sa inyo, pasalubong ito. Pero sa mahigpit na mata ng Bureau of Customs, ito ay itinuturing na commercial quantity. Ayon sa batas, kapag ang isang uri ng produkto ay dala ninyo ng maramihan o bultuhan, kahit pa ang kabuuang halaga nito ay pasok sa inyong 100 at 50,000 piso na balikbayan limit, ito ay automatikong ituturing na para sa commercial intent o ibebenta. Kapag natag ito bilang commercial quantity, mawawala ang inyong tax exemption privilege. Itcha-charge kayo ng buwis bilang isang negosyante, hindi bilang isang turista. At maaari pang hanapan kayo ng importation permit mula sa Department of Trade and Industry o DTI na imposibleng makuha ninyo sa oras na yon. Ang tamang aksyon dito ay paghahanda bago pa man kayo lumipad. Siguraduhin ang inyong mga pasalubong ay may iba't ibang klase at hindi puro iisang produkto lamang. Ngunit kung nandun na kayo at tinanong kayo nito, ang tamang legal na isagot ay, "Officer, these are assorted gifts distributed strictly among different members of my immediate family. They are absolutely not for commercial sale, and the total value is well within my returning resident privilege of 150,000 pesos as per RA 10,863. Ang direktang pagbanggit sa RA 10,863 o ang CMTA law at ang paglilinaw na ito ay para lamang sa inyong immediate family ay nagbibigay ng matibay na depensa na wala kayong balak magnegosyo. Ikalima, ang issue sa alak at sigarilyo. Dito madalas nagkakaroon ng malaking argumento. Ang tanong ay, ilang bote ng alak at ilang rem ng sigarilyo ang eksaktong dala mo? Isang malaking pagkakamali ng mga pasahero ay ang pag-aakalang kasama ang alak sa kanilang pangkalahatang exemption. Madalas silang sumagot ng, 4 na bote ng whiskey at 5 rem ng sigarilyo po, pero mura lang ang bili ko dyan. Nakasale kaya pasok pa rin sa 10,000 piso na limit ko. Ito ang batas na hindi alam ng marami. Ang alak at sigarilyo ay kabilang sa tinatawag na sin products at hindi sila kasama sa computation ng inyong general value limits tulad ng de minimis. Sila ay may sariling quantitative limit o mahigpit na limitasyon sa dami. Kahit pa piso lang ang bili ninyo sa 5 bote ng alak, bawal pa rin itong ipasok ng walang buwis dahil lagpas na kayo sa itinakdang bilang. Ang tamang sagot ay dapat sumasalamin sa eksaktong limitasyon ng batas. "Officer, I am carrying exactly 2 bottles of liquor, not exceeding a total volume of 1.5 liters, and exactly 2 reams of cigarettes, which is perfectly within the allowable duty-free allowance for adult passengers. Kung ang dala ninyo ay 3 bote, kailangan ninyong i-declare ang 3 bote at magbayad ng excise tax at VAT para doon. Kung hindi ninyo ito i-declare at nahuli sa x-ray, bukod sa babayaran ninyo ang tax ng sobrang bote, maaari pa itong kumpiskahin ng gobyerno. Ika-6 na katanungan na kaugnay pa rin ng mga alak at pabango. Ito ang maling akala sa duty-free shops sa loob ng Pilipinas. Tatanungin kayo ng opisyal, "Sir, ma'am, kailangan ninyong magbayad ng tax para sa mga sobrang alak na ito. Bakit ninyo inilalabas ng walang bayad?" Ang karaniwang ipinapanlaban ng mga pasahero na galit ay, "Bakit ninyo ako itatax? Nabili ko yan sa duty-free shop mismo dito sa loob ng NAIA arrival area bago ako lumabas. Duty-free nga eh, ibig sabihin walang tax." Isa itong napakalaking miskonsepsyon. Ang pagbili ng produkto sa Duty Free Philippines sa arrival area
ay hindi nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan na mag-uwi ng walang limitasyong dami ng alap at sigarilyo. Ang duty-free allowance na 2 bote at 2 rim ay tinatawag na cumulative limit. Ibig sabihin, bibilangin ang binili ninyo sa abroad at idadagdag doon ang binili ninyo sa duty-free pagdating sa Pilipinas. Kung bumili kayo ng 2 bote sa Dubai at paglanding sa Manila ay bumili ulit kayo ng 2 bote sa duty-free, ang total ninyo ay 4. Ang 2 sobrang bote ay subject na sa tax bago ninyo mailabas sa airport doors. Ang tamang pag-uugali dito ay ang hindi pakikipag-away. Ang professional na sagot ay, I understand the cumulative limit policy, officer. I am willing to pay the regular excise duties for the excess items purchased beyond my personal allowance. Ang pakikipagtalo sa bagay na malinaw na nakasulat sa batas ay magpapabagal lamang sa inyong pag-uwi. Ika-7, ang pagdadala ng maraming electronic gadgets tulad ng laptops at smartphones. Ang tanong ay, bakit 3 ang laptop mo at 4 ang bagong cellphone sa loob ng bag mo? Isa itong napakasensitibong aspeto ng inspeksyon. Ang maling sagot dito ay ang pagpapakita ng kawalan ng katiyakan. Yung 2 laptop sa asawa ko yan, yung isa sa anak ko. Yung mga cellphone, padala lang sa akin ng kaibigan ko. Kapag ganyan ang inyong sagot, lalo na kung ang mga ito ay nasa loob pa ng selyadong kahon o factory sealed, itinuturing ng customs na kayo ay nag-i-import ng electronic goods. Kayo ay sisingilin ng napakalaking buwis at maaari pang hingan ng clearance mula sa National Telecommunications Commission o NTC. Ang tamang sagot ay dapat maging malinaw na nakabase sa inyong personal at profesional na pangangailangan. Halimbawa, Officer, 1 laptop is my personal device. The second one is strictly for my corporate work provided by my company. And the third is a used personal item I am bringing home. They are all open, actively used, and not in commercial packaging. The phones correspond to my personal and business numbers. Tandaan ang gintong tuntunin. Huwag iuwi ang mga gadgets na nasa loob pa ng selyadong kahon kung ayaw ninyong magbayad ng tax. Buksan ninyo ito, i-set up, at gawing ginagamit na personal na gamit. Ika-8, ang paghahanap ng resibo o ang valuation trap. Tatanungin kayo, magkano ang bili mo sa bagong iPhone at bagong laptop na ito? Nasaan ang orihinal na resibo? Maraming pasahero ang sadyang itinatapon ng resibo o iniiwan sa ibang bansa dahil ang maling paniniwala nila ay, kapag walang resibo, hindi nila malalaman kung magkano, kaya sasabihin ko na lang na nakasale at napakamura ko lang nabili para maliit ang tax. Ito ay isang napakalaking pagkakamali na magbabaon sa inyo sa gastos. Kapag wala kayong maipakitang resibo upang patunayan ang inyong sinasabing presyo, ang Bureau of Customs ay may karapatang gumamit ng tinatawag na reference value. Ibig sabihin, bubuksan nila ang kanilang system o maghahanap sila sa internet ng opisyal na presyo ng item na iyon sa Pilipinas o sa pandaigdigang merkado. Madalas, ang reference value ng customs ay mas mataas pa kaysa sa aktual na presyo na nabayaran ninyo. Lalo na kung nabili ninyo ito ng nakadiscount. Kaya sa huli, mas malaki pa ang babayaran ninyong buwis dahil pinili ninyong itago ang resibo. Ang kamang aksyon ay dapat laging handa. Officer, here is the original store receipt showing the exact purchase price and the discounts applied. The total value is honestly declared here for proper computation of any required duties. Ang resibo ay ang inyong pinakamalakas na proteksyon laban sa overpricing ng buwis. Laging itago ang mga resibo ng lahat ng mamahaling binili ninyo sa isang formal na folder. Ika-9, ang mahigpit na regulasyon sa pagkain at agrikultura. Ang tanong ay, Sir, Ma'am, may dala ba kayong anumang uri ng karne, sariwang prutas, buto ng halaman, o mga agricultural products?
Ang karaniwang tugon ng mga lolo at lola natin na galing abroad ay, "Wala pong bawal dyan. Puro frozen hotdog lang yan. Konting mansanas, tsaka longganisa na pasalubong ko sana para mamaya. Vacuum sealed naman po, kaya malinis at walang amoy." Kahit pa vacuum sealed yan, kahit pa binili ninyo sa pinakamalinis at pinakamahal na supermarket sa Amerika, ito ay mahigpit na ipinagbabawal kung wala kayong sanitary at phytosanitary clearance. Ang Pilipinas ay nagpapatupad ng mahigpit na biosecurity measures upang maiwasan ang pagpasok ng mga nakamamatay na sakit tulad ng African Swine Fever o ASF na maaring sumira sa agrikultura ng ating bansa. Kapag nahulihan kayo nito, hindi lamang ito kukumpiskahin at itatapon sa incinerator. Maari pa kayong patawan ng napakalaking multa ng Bureau of Animal Industry. Ang tamang sagot ay dapat sumusunod sa katapatan. Officer, I strictly did not pack any raw meat, fresh fruits, or agricultural products as I am fully aware of the quarantine restrictions. I only have commercially processed and canned food items that are factory sealed. Ang rule of thumb para hindi masayang ang pera, kung ang pagkain ay hindi nasa lata o hindi dumaan sa matinding commercial processing, huwag ninyo nang dalhin. At ang ika-10 katanungan na napakahalaga para sa ating mga senior citizens. Ito ang regulasyon sa gamot. Bakit may dala kang isang malaking kahon na puro gamot? Pangbenta ba ito sa butika? Ang maling sagot ng mga natataranta ay, "Naku, hindi po. Pang-maintenance ko po yan sa puso at sa diabetes. Binili ko ng bultuhan sa abroad kasi mas mura dun para may stock na ako sa Pilipinas ng 1 taon." Habang naiintindihan natin ang pagnanais na makatipid, ang pagdadala ng gamot na mukhang commercial quantity ay laging hihingi ng patunay. Ang Customs at ang Food and Drug Administration o FDA ay mahigpit na nagmo-monitor ng mga pumapasok na gamot upang maiwasan ang illegal na pagbebenta o ang pagpasok ng mga peking medisina. Ang tamang sagot ay dapat palaging sinusuportahan ng opisyal na dokumentong medical. Dapat ninyong isagot, "Officer, these are my personal maintenance medications prescribed specifically for my chronic conditions. I have here my official medical certificate from my attending physician, my original prescriptions, and the quantity is strictly intended for my personal consumption for the next 6 months, not for commercial distribution." Hinding-hindi kukunin o itatax ng customs ang inyong mga gamot kung mayroon kayong pruweba na ito ay lehitimong reseta ng doktor para sa inyo. Laging magdala ng kopya ng reseta at huwag na huwag tatanggalin ang mga gamot sa orihinal nitong lalagyan o blister packs upang madaling makita ang expiration date at brand. Bilang pagtatapos sa ating mahabang diskusyon, nais kong laging isaisip ng bawat pasahero, lalo na ng ating mga iginagalang na senior citizens, na ang Bureau of Customs ay hindi ninyo personal na kalaban. Sila ay mga opisyal na nagpapatupad lamang ng batas upang protektahan ang ekonomiya, agrikultura at kaligtasan ng ating bansa. Ang susi upang makalabas ng airport ng nakangiti at walang stress ay ang maagang paghahanda, pagiging tapat at ang malalim na pag-unawa sa inyong mga karapatan at limitasyon bilang isang pasahero. Kung nakinig kayong mabuti sa 10 senaryong ito, kung naunawaan ninyo ang bigat ng batas at handa na kayong harapin ang inyong susunod na biyahe ng may kumpiyansa at walang takot, nais kong i-type ninyo sa comment section sa ibaba ang mga salitang Smart Traveler. Yes, i-comment ninyo ang Smart Traveler bilang inyong sumpa na hindi na kayo maloloko, hindi na kayo magkakamali sa inyong deklarasyon at protektado na ang inyong mga pinaghirapang pasalubong mula sa kumpiskasyon. Babasahin ko at papahalagahan ang bawat komento ninyo. Maraming salamat sa matiyagang panonood. Huwag kalimutang ibahagi ang mahalagang impormasyong ito sa inyong mga pamilya at kaibigang bibiyahe.
at laging mag-ingat sa inyong mga paglalakbay. Mabuhay ang mga responsableng manlalakbay.